May isang laro na tila gumayuma sa buong mundo. See right there? This became a worldwide sensation. Come on, birdie, birdie. Tweet, 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 tweet. Ah, yeah! Damn! Oh, God! That almost beat my own high score! Ngunit isang araw, binura na lang ito ng creator nito mismo. Naggulat ang buong mundo. Anyari, kumikita naman siya ng 3 million pesos kada buwan dahil dito. Ano ang dahilan niya? This is the story of the legendary Flappy Bird. Kung naabutan mo ang Flappy Bird, alam mong simple lang siya. Tap the screen, lilipad ang bird, bitaw ka, babagsak siya. Ang goal, ipasok siya sa pagitan ng mga green pipes. Sounds easy, no? Pero hindi. Kasi konting mali mo lang, patay agad ang bird. At doon nagsimula ang galit ng mundo. May mga taong sumisigaw sa phone. May mga nagbabantang ibabato ang cellphone. May videos pa online dati ng mga taong sinisira ang phone nila dahil lang sa Flappy Bird. Parang hindi ka naglalaro. Parang sinusubok nito ang pagkatao mo. Ang creator ng Flappy Bird ay si Dong Nguyen, isang Vietnamese programmer from Hanoi, Vietnam. Hindi siya malaking gaming company. Small-time developer lang siya na gumagawa ng games after work. Noong 2013, ginawa niya ang Flappy Bird in just a few days. Ang idea niya, simple. Gumawa ng game na pwedeng laruin using one thumb. Yung tipong kahit nasa bus ka, hawak mo yung phone sa isang kamay, kaya mong maglaro. Kaya simple yung controls, simple ang graphics. Pero ang hindi simple, yung level ng frustration. Nung unang na-release ito ng 2013, wala pang pumapansin. Pero pagpasok ng 2014, bigla itong sumabog. Walang major celebrity na nagpauso dito. Walang malaking marketing campaign. Bigla na lang siyang umakyat sa charts. From almost unknown, naging #1 free app siya sa maraming bansa. By February 2014, na-report na umabot na sa 50 million downloads ang game. At dahil may ads ang app, kumikita raw ito around 50,000 per day or 3 million pesos na ngayon. Imaginein mo, no? Gumawa ka ng game in a few days tapos million-million ng kinikita mo. Kaya kung iisipin, dapat masaya si Dong Nguyen, di ba? Pero para sa kanya, naging bangungot ito. Kaya binura niya ang Flappy Bird sa lahat ng app stores. Anong dahilan niya? Habang sumisikat ang Flappy Bird, sumisikat din ang galit ng tao. Maraming players ang na-addict. Marami ang na-frustrate. Maraming nag-message kay Dong Nguyen. May nagsasabing nasira raw ang buhay nila dahil sa game. May nagbibiro na nawalan sila ng trabaho, nag-away sila, o nasira ang school life nila. Pero kahit jokes ang iba, hindi iyon madali para kay Dong. Hindi English ang first language niya. Tapos introvert pa siya, sobrang tahimik na tao. Kaya naman nung bigla siyang hinabol ng media, critics at internet hate, nako parang nagpanik siya. Andyan din yung accusations na kinopya niya raw ang graphics dahil mukhang Mario Pipes. May rumors na kakasuhan din daw siya ng Nintendo. May death threats pa nga eh. May racist attacks pa. Biglang yung simpleng game na ginawa niya after work naging dahilan kung bakit hindi na siya makatulog ng maayos. Kaya nung February 8, 2014, nag-tweet siya na aalisin niya ang Flappy Bird in 22 hours. At kinabukasan nun, tinotoo niya. Binura nga niya ang Flappy Bird sa App Store and Google Play. After niyang burahin ang Flappy Bird, gumawa pa rin si Dong ng ibang games. May Swing Copters noong 2014. Andyan din ang Ninja Spinky Challenges noong 2017. Pero wala nang umabot sa level ng Flappy Bird. And honestly, parang okay lang sa kanya yun. Kasi mukhang hindi niya gusto ang sobrang fame. Hindi siya yung tipo ng creator na gustong gawing billion-dollar franchise ang isang viral hit. Mas pinili niya ang tahimik na buhay. Kaya naman ang Flappy Bird, simple lang ang graphics. Pero ang kwento niya, hindi simple. At binuraman siya ng sarili niyang creator, not because it failed, but because it became too successful. Kung gusto mo pa ng mga ito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.